Mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Kasama po ninyo ngayon sa oras na ito sa isa na namang video talakayan at video analysis si Ka Eric. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pagsuporta at pag-share at pag-promote ng ating mga video talakayan. Malaking tulong po ang inyong pagpapalaganap ng ating mga video analysis nang sa ganon po ay mabigyan naman ng kaliwanagan at karagdagang pagpapatatag ng kalooban ng ating mga mamamayan upang sila ay patuloy po na manindigan para sa tama, mabuting pamamahala at totoong may direksyon ng para sa kaayusan ng ating bayan at buong lipunan na uri ng panggobyerno. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng paglilinaw itong katawa-tawa at parang bata na pahayag ng tagapagtahol ng Malacanang. Kaya nga siya tinawag na tagapagtahol kasi parang barker, no? Yung mga pagpumunta ka ng Farmers Cubao sa Araneta, may makikita ka pa dyan sa gilid nito na mga naka-plastar, nakahilera na mga van o kaya mga jeepney na bumabiyahe papuntang Rizal o kaya papuntang Caloocan. Ay tumatawag po dyan na mga sumisigaw ng, "Oh, Cubao, Cubao, Cubao! Oh, Antipolo, Antipolo, Antipolo!" Yan. Yan po ang mga barker. Yan, parang ganyan po ang kategorya at uri ng pagkatao at ang pamamaraan nitong nagpapakilalang Undersecretary for PCO. Mantakin mong opisina niya, Presidential Communications Office. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang kanyang ginawa ay hindi para mag-update at magbigay ng tamang impormasyon at pagpapaliwanag para sa ikabubuti ng ating bayan o sa mga mabuti, kung mayroon mang mabuting ginagawa, ang gobyerno ni Marcos. Sa araw-araw po na ito ay maharap sa media, itong si Aling Claire Marites Castro ay puro pagpapahiya, puro po atake at paninira sa Duterte political camp. No? Walang problema yon kung siya ay vlogger. Ibig sabihin po, wala siyang tsapa, wala siyang otoridad at pundo na ginagamit in behalf of the government. Mantakin mo ang sahod nito siguro mga nasa 250,000 a month plus allowances and mga pundo na ginagamit para mangharas at mag-intimidate at mangbuliglig at magpasabog ng kalokohang mga pahayag araw-araw, ay siguro may mga 100,000 a month ito na operational expenses. So kulang-kulang po sa 400,000, 400,000 ang kanyang kinukubra buwan-buwan mula sa ating kabanang bayan. Wala namang ibang ginawa kundi atakihin ang mga kalaban sa politika ng kanyang amo na si Bongbong Marcos Jr. Pero yung magpapaliwanag ilang school buildings na ang nabuo, ilan pa ang dapat mabuo, anong nangyari sa mga flood control projects na ginawang gatasan nila Marcos at Romualdez na mga alipores nila at na mga kasabwat sa sindikato, ano nang nangyari sa mga expose ni Saldico, ilang farm to market roads na ang natapos, gaano kahaba na ng mga kalsada ang nabuo at natapos na, ilang tulay, ano nang nangyari sa ating mga airport, mga ganun na at ano nang nangyari sa pagpapa-improve ng ating agriculture sector. Lahat po ng ito, hindi mo maririnig yan kay Aling Claire Marites Castro. Napasok pa nga po ito noong panahon na sinasabi niya, tuloy-tuloy daw ang drug clearing operations sa mga barangay upang insultuhin at pakamaliitin ang mga accomplishment and achievements nung panahon ni Pangulong Duterte. Nang tinanong siya ng reporter mula sa Net25 kung anong mga barangay wala siyang maibigay na pangalan, anong mga district, saang lugar wala siyang maituro, at nang tinanong siya kung saan ang address ng mga rehabilitation center na sinabi niya more than 60 na ang naipatayo, wala rin siyang maibigay na address, kaya kulukoy. Pag sinabing kulukoy, kung sa Ilonggo tampuhaw, no? Parang wala sa isip. Yun pong ibig sabihin ng kulukoy. Ganyan po ang mga uri ng mga tao na nakapaligid kay Bongbong Marcos Jr. Well, hindi po yan katakataka because they deserve each other. Ano pong ibig sabihin niyang they deserve each other?
si Marcos mismo po, wala sa wastong katinuan. Chronic drug abuse ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin po, chronic drug addict. Pag sinabi pong chronic, mahabang panahon na nagdudurog siya. Hindi po galing kay Eric yan. Galing po yan mismo kay Senator Amy Marcos. Yan po ay kapatid niya at ano pa man ang kanyang mga diskarte upang ipawalang pansin o hindi niya papansinin ang mga pagbubulgar at mga pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos in public, hindi po mapasusubalian yan ni Marcos Jr. Walang paliwanag dyan si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya nagkaroon na daw ng drug test si Marcos Jr. Noong elections 2022. Pero sabi nga ng mga eksperto, hindi man yun conclusive sapagkat urine sample po yun. Ang ipinapanawagan kay Marcos, hair follicle, parang DNA type testing upang makita ang residual deposits ng mga droga kung mayroon man sa kanyang pangangatawan o sa kanyang sistema ng katawan niya. Hindi niya po ito pinapansin at ini-ignore niya ito sapagkat alam natin na ayaw niya talagang gawin dahil mabubuko at mapapatunayan na isang drug addict ang presidente sa Pilipinas. So, hindi po yan makayang ipaliwanag ni Claire Castro. Subalit pagdating po sa paninira at pag-atake, yan, eksperto yan si Aling Claire Marites Castro. Di po ba nagkasagutan pa dito si Senator Robin Padilla nang tinanong ni Senator Robin Padilla, hindi ba natin pwedeng ipatawag dito si Yusek Claire Castro na ito upang magpaliwanag dito sa kumakalat na audio recording na pinapagalitan niya in that conversation ang mga trolls. Ang mga trolls po ay parang zombies. Walang utak pero may parang robot na uutusan. Kaya kung ano-ano ang ginagawa nilang paninira, mga disinformation, misinformation, mga fake news at mga intriga. So, nagagalit siya dahil walang laman, walang epekto, walang substance, walang sustansya ang mga pinaggagawa ng pinupunduhan nilang trolls. At yan pong trolls na yan, ginamit ni Marcos yan ng elections. Inamin niya mismo yan in public na may troll farms. Ibig sabihin po, libo-libo yan ang binabayaran nila mula sa buwis at pundo ng ating pamahalaan. Si Claire Castro involved pala sa troll operations na ito. Subalit, pinagtanggol siya, pinagtakpan ni Senator Tuta Soto, tuta ng Malacanang. Instead na maging independent at tunay na may integridad na uri ng pamumuno sa Senado, walang kwenta, no? Kaya hindi natuloy. Pero alam natin na ang voice print, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang mga ginagawa, tumutugma sa mga pagtuturo ng pangyayari na si Aling Claire Marites Castro ay isang troll mismo at troll operator para kay Marcos at kila Romualdez. So wala silang ibang ginawa kundi bantayan lang ang mga Duterte political group at magpasabog ng intriga at mga malisyusong mga tinatawag nating misinformation and disinformation upang magkaroon po ng kalituhan ang mga mamamayan at masustain nila ang kanilang output doon sa pinupundo sa kanila. According to Senator Marcoleta, mayroong 1 billion, hindi bababa sa 1 billion pesos ang pundo na ginagamit ng PCO at ng Office of the President para mag-maintain ng mga trolls at social media dirty operators. Yan. So, dapat maimbestigahan sana yan, pero hinaharang. Pinipigilan po nila Tuta Soto at nila Ping Lacson dyan na gawin sa Senado. Kasi mabubulgar talaga na ang nagsosustain sa social media at mga information operations ni Marcos, maliban pa sa public relations company and groups na kanyang ini-employ ng patago using the funds of the Office of the President, itong trolls at mga social media dirty warriors nila. Yan, si Claire Castro, eksperto dyan. Kaya ito pong puntong ito, in-emphasize natin dahil nung nakaraang araw o dalawang araw,
tinawag niya na kapag nagagalit daw si Vice President Sara Duterte, ay nagiging mukhang tsakadal. Yung tsakadal po, ito yung pumapatay na horror, sa horror movie, may pumapatay po na parang manyeka na possessed by evil spirit and demons. No, si Chucky. Kaya mayroong version na ang babae ay Chaka. Kaya Chakadal. So naging isang slang term po 'yan sa mga pangit, no? Oh, Chakadal. Chaka is like a gay linggo, no? Lingwahe ng mga bading. Chaka, no? Mga Dakota. Yan, mga gay linggo yan. Malamang alam ni Risa Hontiveros at ni Lula Laila de Lima at ni Aling Claire Marites Castro anong ibig sabihin ng Dakota. Hindi ko na po yan ipapaliwanag. Kayo na lang po ang bahalang mag-research kung ano ang Dakota, no? At ano ang Chaka. Chaka is ugly, no? Tumawa po ang buong sambayan ng Pilipino nang marinig yon. Hindi sa natutuwa dahil ang Chaka na pag-describe ni Aling Claire Marites Castro coming from the pulpit, no, pulpito ng Malacanang sa kasinungalingan, kaharap niyang mga media, ay tumutugma hindi para kay Sara Duterte. Gwapa si Sara, maganda, no? Kahit nagagalit sa lubong ang kilay, mistisa at gwapa pa rin si Sara. Dugong German po ang kanyang nanay at nakukuha niya sa genes niya, sa genetics niya, na natural siyang maganda. Si Aling Claire Marites Castro, tanggalan mo ng makeup, pati ang tsakadal, pag nakita siya, hihimatayin So, katawa-tawa. Yan po ang tawag ng mga taong bayan. Wala na siyang ma-issue kay Vice President Sara Duterte. Kasi pagdating sa doon, sinasabi niyang ninakaw daw at pinakialaman ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund sa Office of the Vice President at saka sa DepEd nung siya pang DepEd Secretary, ay lahat ng ito na ipaliwanag at na ipakita ni Vice President Sara Duterte na tumutugma sa audit and accounting and evaluation standards and requirements na ibinababa ng Commission on Audit. At ang Commission on Audit ay mas authoritative ito kung ikukumpara mo sa mga propaganda ng pink and yellow zombies na kagaya ni Shelo Magno na lapdog ni lapdog ni Marcos at ni Romualdez. Kagaya po nila Ronald Lamas. Tinatawag na rin siyang Ronald Lamas, no? Itong si Boy Tartar ni Pag sinabi kong Boy Tartar, tartar talaga. Hindi naman po sa nagmamaliit tayo ng tao. Yan po ay direct description, factual description. Kasi hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman pa ako tartar. Wala po akong tartar. Marunong po ako mag-toothbrush Mga kababayan. So itong si Boy Tartar Boy Lamas na BFF or FUBO ni Risa Hontiveros. Ano yung FUBO? Kayo na rin pong mag-research niyan, mga kababayan. At itong si Lola Laila de Lima at itong si Shelo Magno nga nag-file ng binayaran at pinunduhan na uri ng plunder complaint sa ombudsman versus the Vice President. Ito po ay mga bahagi ng demolition team na pinupunduhan po ng billions of pesos ang kanilang operations. Simula pa ng umatake na si Bongbong Marcos Jr. laban po kina Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. Yan. So, very unprofessional po. Very unethical to use the office of the President, the Presidential Communications Office, the authority and the resources that come with it upang mang-atake ka sa political enemies or perceived political critics and opponents ng iyong pinaglilingkurang gobyerno. The PCO should be para po yan sa interes at kabutihan ng sambayan ng Pilipino at sa mga mabubuting pahayag at patakaran na nais mong ipaabot sa sambayan ng Pilipino. Subalit, ito pong ginagawa ni Aling Claire Marites Castro, nagiging plataforma niya
ang tinatawag natin po na PCO upang mang-atake, magpasabog ng political demolition operations. Eh di dapat ginawa po niya yan, nag-resign siya dyan at nagpabayad na lang direkta bilang ensaymada vlogger ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yun naman talagang trabaho niya bago ito maging bahagi ng Presidential Communications Office. So wala pong epektong malaki pagdating po sa performance, trust and approval rating, and pati po sa pagtitiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte ang pagtawag ni Aling Claire Marites Castro na Chakadal, si Sara Duterte, kasi mataas pa rin po ang kanyang trust and approval rating. Pag sinabing trust, pagtitiwala, approval, pagsang-ayon ng mamamayan na siya ay matino at maayos na opisyal. Samantalang si Marcos, gumastos na ng billions of pesos para magpabango, magpapogi, at pagtakpan ang mga seryosong issue kagaya ng pangungulimbat at pandarambong sa flood control projects at ang pagkatay nila sa budget na ginawa nilang sindikato budget ng kanyang pinsan. Mga iskandalo ito na hindi makukuha ng basta-basta sa kaisipan at paniniwala ng taong bayan. At iba pa pong issue tungkol sa kapalpakan at kabulukan ng kanyang gobyerno, ang panunumbalik yung monumental restoration of plunder and corruption. No amount of propaganda and mga tsakadal style ng mababa or cheap, barat na uri ng propaganda at mga packaging of publicity gimmick ni Marcos ang makakapagbura sa katotohanan na siya ang itinuturo nila Saldico ng mga testigo, ng mga trails of evidence na siya at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez ang pasimuno bilang mga mastermind sa tinatawag na crime of the century, ang 1.4 trillion pesos na pagnanakaw sa flood control projects at hindi pa nabubunyag ng tudo-tudo o hindi pa naisisingil sa kanila ang marami pang katiwalian at korupsyon at pandarambong. Dito pa lang yan sa flood control. So kahit ano pa mga tsakadal statements ang ilalabas ni Claire Castro, hindi po ito makakaapekto sa kung ano ang pananaw ng taong bayan dahil una sa lahat walang kredibilidad itong si Claire Castro. Pinagtatawanan nga, tawag nga dito ng former executive secretary sa kanya na si Lucas Bersamin, idahan-dahan daw niya ang kanyang mga pahayag dahil lumalabas na palingkera. Yung hindi lang barker kundi nagtitinda ng kamatis, sibuyas, kamatis, bawang. Yun. Yun ang kahalimbawa ni Claire Castro. Kung ang mag-describe sa kanya si Executive Secretary Lucas Bersamin, kung si former Governor Chavit Singson pa, asong ulol. Kapag marami ang pondo, tumatahol para sa kanyang amo. Pero pag dagdagan mo ng mas marami pang pondo, nangangagat na parang ulol. Kaya asong ulol. Ayos, Governor Chavit Singson, ha? Yun po mga birada ni Governor Chavit Singson. Baka magtatanong kayo, si Ka Eric, bakit nagne-name calling ka rin? Boy Lamas, Boy Tartar, Lola Laila de Lima, laos na kaya Lola. Si Risa Hontivirus. Ang kaibahan po ni Ka Eric, ako ay political commentator. Hindi ko ginagamit, private ako, pribadong tao. Hindi ko ginagamit ang posisyon ko sa gobyerno o pundo ng gobyerno. Kaya ang tawag po sa ginagawa ko, hindi name calling, sarcasm. Ang sarcasm po ay isang pamamaraan na parang iniinsulto mo ang kalaban o ang mga kalaban ng mamamayan, pero ibinababa mo ang antas nila na para sila ipagtawanan. Yan ang tinatawag na sarcasm. So, ang name calling na sinasabi niyo po ng iba na nagkikriticize kay Ka Eric o sarcasm na ginagamit ko, allowed po ako niyan. Bakit? Pribado po ako. Hindi po ako gumagamit ng poder at kapangyarihan at pondo at resources ng gobyerno.
Yan ang malaking pagkakaiba namin kapag ang nagsalita ay si Marcos, si Claire Castro, at mga opisyal ng Presidential Communications Office. Sila po ay dapat nag-o-observe ng Rules of Ethics and Professional Conduct na mandato para sa isang public official. Hindi ko rin sinasabi na ang mga vloggers, bagamat pribadong mga tao sila, we are private political commentators coming from the side of the citizens, ay maging balahura din kami. No, not that way. Hindi naman po ako nagmumura dito o minsan mapapamura ka sa galit. Pero hindi yon ginagawa na lingwahe ko sa aking political vlogging. Okay? But nonetheless, nais po nating ma-emphasize dito na kahit ano pa po ang gagawin ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores at tauhan na pinupunduhan, including ang mga special alliance niya sa CPP, NPA, NDF Urban Operatives, mga party list nito na nasa Kongreso, ang Dilaw at Pink Zombies na survivor po ng Dilawan Politics na nirepresent ni Lula Laila de Lima, ni Sunny the Big Joke Trillanes at nila Ronald Lamas, ni Boy Lamas, hindi po mabubura sa pananaw at paniniwala ng taong bayan na sila ang pasimuno ng paggamit ng poder upang manumbalik ang malawakan, malalim at malubha na korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan. Starting off with Marcos. Mantakin mo, hindi nga niya may paliwanag. Anong nangyari doon sa 100 billion pesos na sinabi mismo ni Saldico, pinatunayan mismo ni Ping Lacson na may 100 billion pesos nga na insertions. Pero hanggang doon lang si Ping Lacson. Takot na siyang kalkalin ito. At mayroon pang 5 billion pa doon sa Office of the President na dinagdag si Marcos mismo para gamitin sa kanya mga troll operations. So these are serious crimes ng hindi lamang abuse of authority sa paggamit ng pundo at paglabag sa saligang batas, kundi malawakang pagnanakaw, malakihang pandarambong, at ito ay mataas na krimen. These are high crimes that deserve hindi lamang ang pagpupuna mula sa mga political commentators at sa taong bayan, kundi kailangan magkaroon ng criminal prosecution upang mapanagot sila. At isa dyan, sa proseso ng criminal prosecution, matatanggal sa kapangyarihan itong sila Marcos at sila Romualdez. Kasi ang mga kagaya po ng tinatawag nga ni Governor Chavit Singson na mga asong ulol na nakapaligid kay Marcos Jr., pati po ang mga gumagamit at nag-aabuso ng poder niya bilang siya ay presidente ng Pilipinas, kagaya ng asawa niya na si Lisa Araneta Marcos, ang kapatid ni Lisa Araneta na si Martin Araneta, at pati itong anak niya na si Sandro Marcos na tinawag na kung si Martin Romualdez ay hari ng pundo, si Sandro Marcos ay prinsipe ng pundo. Sabi ng iba, hindi. Pareho silang hari ng pundo. Sa loob ng 3 taon, nagpasasa sila sa pundo ng mamamayan at ginamit nila ang otoridad ni Marcos at ang kanilang pwesto sa Kongreso upang magkaroon ng sistematikong pandarambong sa pundo ng mamamayan sa kanilang pansariling kapakanan at pagpapayaman at the expense of the sufferings and miseries na dinaranas ng milyong-milyong Pilipino na wala ng pundo para sa pagpapatayo ng mga school buildings, matinong kalsada, mga pag-improve ng agrikultura at industriya natin. Yan po ang ginawa nila Marcos at nila Romualdez. Ginatasan ng tudo-tudo kasama ng anak ni Marcos, pamilya ni Romualdez at pamilya ni Marcos mismo. So hindi nila ito masasagot, kaya -3, below 0 po ang trust and credibility and approval rating ni Marcos, the lowest in the midterm. Pag sinabing midterm, nangangalahati pa lang po sa termino niya sa 6 na taon bilang Pangulo, ito ang pinakamalala. The worst na presidente na sa tingin ng taong bayan hindi na dapat manatili at hindi na dapat ito magpapatuloy pa bilang presidente ng Pilipinas. So hindi kaya yan ni Claire Castro na ipagtanggol pa
ang boss niya na nalulugmok na sa kumunoy ng pagkabagsak sa pagtitiwala at mga pagsang-ayon ng mamamayan. Kaya tsakadal na lang ang tawag niya kay Sara Duterte. Magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan. No? Ang punto dyan, desperate people who are desperate to come up with arguments na may kredibilidad are using desperate actions like nonsense sa kanilang mga ginagawa. Yan po si Claire Castro, nonsense. Maraming salamat at sinusubaybayan niyo pa rin po ang ating Ka-Eric channel at ang ating mga YouTube upload at videos. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, maraming salamat. Bye for now. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito po muli si Ka-Eric.